at higit sa lahat nakaramdam ng ligaya. Noon, ang tanging gusto ko ay ang kasiyahan lamang. Noong nag-aaral pa ako ng elementarya, hindi ako masyadong nakikinig sa aking guro. Umiiyak ako kapag iniwanan ako ng aking ina. Gusto ko, palagi ko lang siyang nakikita. Masaya akong maglaro sa labas kasama ang mga kaibigan ko. Mahilig akong magbisikleta at maglaro ng taguan. Minsan, kapag napapagod na kami sa aming paglalaro, kami ng aking mga kaibigan ay mahilig magbasa ng mga kwentong pangbata. Naglalaan kami ng oras para sa aming pagbabasa upang mapalawak ang aming kaalaman at imahinasyon. Tuwing Sabado ng umaga, nagigising ako na punong-puno ng enerhiya at excitement para sa mga bagong karanasan. Hindi gaanong problema ang mundo nung mga panahong iyon. Ang aking pangunahing layunin ay ang mag-enjoy at maging maligaya. Pero noong ako'y tumungtong na ng sekundarya, ako ay nag-iba, naging isang masipag na estudyante na laging handa sa mga leksyon at pagsusulit. Mahalaga sa akin ang edukasyon at pagsulong ng aking mga kaalaman. Masaya akong makikipagkaibigan sa mga kaklase at matiyaga akong nagtatrabaho para sa mga proyekto at takdang aralin. Sa bahay, ako ay isang mapagmahal na anak na sumusunod sa mga patakaran ng aking mga magulang. Pero minsan, ako din ay nakagawa ng pagkakamali. Sinusuway ko ang kanilang gusto kapag hindi ko gustong gawin ang isang bagay na kanilang pinapagawa. Pero sa huli, nanghihingi ako ng sorry o tawad sa kanila dahil sa aking pagsuway. Marami pa akong mga naranasan noon pero hindi ko na ito masyadong maalala dahil sa paglipas ng mga panahon. Sa kabuuan, noong ako'y bata pa, ako ay isang masiyahin, masipag at maalagang individual na nagbibigay ng halaga sa edukasyon at pamilya. Ako ngayon ay isang estudyante na nag-aaral sa Negros Oriental State University, Mabinay Campus na kumukuha sa kursong Teacher Education. Tuwing umaga, gumigising ako ng maaga upang maghanda at makarating sa eskwelahan bago mag-umpisa ang mga klase. Sa loob ng klase, sumusunod ako sa mga lecture at aktibong nakikilahok sa mga diskusyon. Nagsusumikap akong matuto at magkaroon ng magandang mga marka sa aking mga pagsusulit. Pero hindi madali ang aking pag-aaral sa kolehiyo. May mga pagsubok akong napagdaanan noong mga nakaraang taon. Mahirap mag-aral kung kulang ka sa financial. Malilito ka kung alin ang iyong uunahin, yung pag-aaral ba o yung pang-araw-araw na gastusin. Sa pagtungtong ko ng kolehiyo, dito ko napagdaanan at natutunan ang mga bagay-bagay kung gaano kahalaga ang bawat minuto na lumilipas sa aking buhay. Ang pag-aasikaso ng mga requirements bilang estudyante, kailangan kong maglaan ng oras at pagpaplano upang makumpleto ang aking mga takdang aralin, pagsusulit, at iba pang mga kinakailangang dokumento. Natuto ako na maging maayos sa pag-organisa ng aking mga gawain at magaang magsimula upang maiwasan ang pagmamadali at stress.
collaboration at teamwork sa ilang kurso at proyekto. Kailangan kong makipagtulungan sa aking mga kaklase. Natuto ako makinig sa mga ideya ng iba, magbahagi ng aking mga opinyon at magtrabaho ng sama-sama para sa isang layunin. Ito ay nagturo sa akin ng kahalagahan sa pagkakaisa at respeto sa bawat membro ng isang grupo. Time management. Sa dami ng mga gawain, klase at extracurricular activities, mahalaga para sa akin ang magkaroon ng maayos na time management. Natutunan ko ang pagplano ng aking oras, pagtatakda ng mga priority, at paggamit ng mga pamamaraan upang maging produktibo. Ito ay tumutulong sa akin na hindi lamang matapos ang mga gawain ko sa akademiko kundi pati na rin sa iba pang mga aspekto sa aking buhay. Balancing academics to personal life. Habang mahalagang bigyan ang pansin ang aking pag-aaral, natutunan ko rin na kailangan kong magkaroon ng oras para sa aking sarili at mga interes. Mahalaga ang pagkakaroon ng work balance upang mapanatiling malusog ang aking katawan at isip. Naglaan ako ng oras para sa mga hobbies kasama ang pamilya at mga kaibigan at pagpapahinga. Hindi lahat ng mga pagsubok sa kolehiyo ay madaling lampasan. Ngunit sa pamamagitan ng aking matatag, matiyaga at hindi sumusuko na pamilya, natutunan kong harapin ang mga hamon na dumating sa aking buhay. Sa kabuuan, ang aking pananatili sa kolehiyo ay nagbigay sa akin ng aral at karanasang nagpatatag sa aking nagpakatotoo. Ito ay nagsisilbing pundasyon para sa aking hinaharap na mga landas at pag-unlad bilang isang individual. Ang aking pangarap bukas ay maging isang matagumpay na profesional sa larangan ng pagtuturo. Maipagpatuloy ko ang aking pag-aaral at makamit ang isang mataas na antas ng kaalaman at kasanayan sa pagtuturo. Gusto kong maging isang kilalang guro sa pampublikong paaralan na makatulong sa mga maraming mga batang nag-aaral para mapaunlad at mapalawak ang kanilang kaalaman. Nais kong magkaroon ng malalim na kaalaman at kasanayan sa aking larangan upang mas makapagbigay sa dekalidad na edukasyon sa mga mag-aaral. Gusto kong maging guro na may pagmamahal at malasakit sa bawat batang aking tuturuan. Nais kong mabigyan sila ng mga kaalaman at kasanayan na magbibigay daan sa kanilang pag-unlad at matagumpay na hinaharap. Pangarap ko ring mabuo nila ang kanilang pangarap at maabot ang kailangan mga layunin sa buhay. Bilang isang guro, nais kong maging matalino, mapagkumbaba at maralahanin sa mga pangangailangan ng bawat mag-aaral. Sa ganitong paraan, alam kong igagalang at ipahalagahan nila ang aking pagtuturo.